Hey, Alma? Hey, Alma? Hey, Alma? Hey, Alma! Nasusunod po yung niluluto niyo! Ha? Ay, pwes na mo ba kayo? Ako, pasensya na. Diyos ko, hindi ko naisip yung niluluto ko. Medyo tuliro lang ako. Ay, Bakit ho, Aling Alma? May problema po ba kayo? naalala ko lang yung tatay ni Elias, si Edgardo. Hoy sir balik ulit kayo dito Bukas na bukas, nandito ako ulit. Promise yan Sige, promise. Salamat talaga. May lalaki kasi ako nakita sa mall. Edgardo? Parang kahawig ni Edgardo, pero baka namamalikmata lang ako. Di ba po matagal na pong patay si mga Edgardo? May Alma, kung ayos lang po tanongin, paano po ba namatay yung tatay ni Kuya Elias? Malaman ko na buntis na ako sa Kuya Elias niyo. Sasabihin ko na sana kay Edgardo na magkakaanak na kami. Saka naman nangyari ang aksidente. Saglit lang kami nagkasama ni Edgardo. Misteryoso siyang tao. Basta alam ko, napadpad siya ng Cebu dahil tinatakbuhan niya yung problema niya sa pamilya niya. Tapos ayaw na niyang umalis. Ang sabi niya, bubuo na raw kami ng sarili naming pamilya. Pero umalis pa rin po siya? Nagpaalam siya saglit. Sabi naman niya, babalik siya. At pagbalik niya, magpapakalayo-layo na raw kami. Tapos, hindi na po siya nakabalik? Hanggang sa nabalitaan ko na nahulog sa tulay yung motor na sinasakyan niya. Bumagsak siya sa tubig. Ang tagal hinanap ng katawan niya pero hindi namin nakita. Yung motor nakita pero siya wala. Hanggang sa dinekla lang patay na siya. Posible naman po sigurong mabuhay pa si mga Edgardo sa aksidente na yun. At saka kung nakaligtas man po siya, dapat po kayo yung una niyang pinuntahan. Matagal bago ko natanggap na wala na siya. Hanggang sa pinanganak ko naman si Elias. Habang lumalaki yung anak ko, gusto kong sabihin sa kanya na babalik ang tatay niya. Magkakasama sila, magkikita sila, pero mahirap naman siya paasahin sa wala. Mahirap na makita mo yung anak
tumatakbo na nung malaki na walang ama. Kaya sinabi ko na rin sa kanya ang totoo. Nay Alma, kung ano man po yung nangyari noon, alam ko po na hindi kayo nagkulang na iparamdam kay Kuya Elias ang pagmamahal po ninyo. Saka, swerte pa rin po si Kuya Elias dahil may nanay po siyang katulad niyo. Pasensya na kayo Ganito talaga siguro pag nagkakaedad, nagiging iyakin. Kainin na lang natin itong dalang ng pagkain. Kasi si Bunjay, pagtatabi ko na lang mamaya pa yung uwi. Salamat dito Sige. Tubig po muna kayo. Elias. Maraming salamat kanina. O dapat mo pasalamat, brother. Sinasaalang-alang mo ang buhay mo para nung lumabas ang katotohanan. Pero Elias, saan ka pa na natuto gumamit ng baril na ganun? Sumamba lang. Nakita kita na parang kailangan mo ng tulong ko, kaya kumilos na ako. Ganun ba? Galing Ako ba pinag-uusapan niyo dyan? Harap-harapan, rinig ko kayo. Mga kayop na to, wala kayong magawa, no? Hindi, no. Nag-uusap na kami about sa business, no? Talaga pag-uusapan ka. Baka nagagandahan sila sa'yo. Ano ang ganda-ganda mo, tapos may kasama ka pang gwapo. Ay, Tapos bagay pa tayong dalawa. kabahan ka naman sa mga pinagsasabi mo, Oka. Ano ba pangarap mo? Na magkaanak man ako, gusto ko sa tamang lalaki. Siguro ako na yan. Bakit kumilit ka na naman nang hindi ko alam? Gulpihin pa kita ng gulpihin. Hindi ka naman natututo. Hindi mo ako sinusunod. Sandali! Pa! Gusto ko lang itumba si Paeng bago pa siya itago ng Senado. Yes, Chief. Yes, Chief. Pare, lumabas na yung warrant ni General Policarpio. Pinapa-arrest na yung tatay mo. General, nandito kami para arrestuin ka. Pasensyahan tayo, Ricarte. Pero wala kayong pakikinabangan sa akin.